Zai, kasuklam-suklam ka. Bakit? Hindi man siya. Luting Zai, 10 taon kitang hinintay. Sinacrifice ko ang ating karangalan at nagbanta pang magpakamatay para lang maangasawa kita. Tapos sa araw mismo ng ating kasal, dinala mo pa ang babaeng bayaran dito sa bahay. Pero kahit ganoon, naniniwala pa rin ako na mahal mo ako. Ipinagsasapalaran ko. Kahit nagkabahilig ko. Shazy, hindi ba titingnan natin? Mapanin lang na drama lang yan ni Jiang Mingyu. Ituloy natin. Luting Zai, hindi ka talaga dumating. Husul. Isa na lang hakbang, matatapos na ang gamot laban sa kanser. Nasaan ako? Hindi ba nasa laboratorio ako kanina? Paano ako na pa dito? Ang katawang ito ay si Jiang Mingyu din ang pangalan. Anak ng isang mataas na opisyal. 10 taon siyang nagmahal sa Shiziyang Haofiu na si Luting Zai. Sa araw ng kasal, nagbanta siyang magpakamatay para mapanalunan ang puso ng Shazy. Pero nalinlang lang pala siya. Ibig sabihin, May bypass makaan! Ano ba to? Hindi pa naayos na sa ang may-ari ako po. Napakalapit ko man ang pinagdaanan mo. Huwag makala. Ngayong nandito na ako, ipaghihiganti kita. Mula ngayon, walang lalaking magiging karapat-dapat sa akin. Jiang Mingyu, ano yan? Hindi gumana ang drama mo kanina. Nagtatantrum ka na ngayon? Sa araw ng ating kasal, wala kang pakialam sa iyong bagong asawa. Mukhang may problema ka sa kama. Kung walang silbi, tulungan na kita para tuluyang itong alisin. Para makapayapa tayo. Nagdupayo ka! Suwat ang paitikos mo! Magkasabay tayo. Handa na nga pala ang papel ng diborsyo. Ako ang magtatakwil sa iyo ngayon. At ang dahilan, hindi ka makapagganyan servisyo sa araw ng ating kasal. Kaya nagpakuha ka pa ng babaeng bayaran para magtulo sa iyo. Sige Yuan, paano mo ako naapakan? Ay, susuklihan mo pa ako. Tenfeng, ikaw mismo ang lumuhod at nagmamakaawa sa akin na pakasalan ka. At ngayon, nangyari na ang gusto mo. Matagumpay ka nang nakapasok sa pamilya ko at mabubuhay ng maranya. Tapay ng mukha mo. Nabubulag lang ako noon kaya nagpakababa ako para sa iyo. Hindi ko na kailangan ang pagiging asawa ng Shizi. Hiwalay na tayo ngayon. Mula ngayon, iba na ang ating mga landas. Anong drama ba ito? Buong Xinjiang City ay nakaalam na naging tuta ka sa akin ng 10 taon para lang mapangasawa kita. Huwag kang mag-akala na kapag nagtatampo ka ngayon, ako ay hihilig sa iyo. Ang pagiging tuta. Sino man ang gustong maging ganoon, sige, ikaw, isang second-hand na lalaki. Madumi ka para sa akin. Sige, huwag kang magsisisi. Wala pang babaeng nangahas na sumanubat sa akin dito sa Xinjiang City. Kapag nalaman ang lahat na tinaboy kita mula sa pamilya Jiang, gusto kong makita. Kung sino pa ang mga has na pakasalan ka. Ang buhay ko mula ngayon ay hindi na alalahanin ng Shazy. 10 taon kita natyagaan, ikaw na ganyan. Kahit sinong lalaki ang hanapin ko, mas magaling pa sa iyo ng 1,000. Milyon. Oh, Ginang, araw ng kasiyahan ito. Saan ka pupunta? Nakapag-asawa ka na ng Shizy. Huwag ka nang magtatampo pa. Makiusap, ipagpaungahin mo na lang at makipagpayapaan ka sa kanya. Madaling makakita ng ibang lalaki sa kalye, huwag mag-alala. 10 taon akong nagtiis. Mula ngayon, buhala ka pa sa'yo.
Si Lu Tingzi, lagi ba siyang nagpupunta sa Ancient-Lu? Hindi pwede yan. Hindi tayo dapat mas nababas kanya. Tayo ay pumunta sa Nanfingguan. Ginang, ang nating ko ngayon ba na magwapo at bata ang lalaki? Paano ako pupunta doon pinakasawa ng Shizi? Ginang, baka naman nabulabog ang isip mo. Huwag mag-alala, titingnan ko lang. At saka, hindi na ako asawa ng Shizi. Kung mali ka ulit ang tawag sa akin. Magsagi na tayo. Ay, Ginang, naiintindihan ko na. Ginagawa mo ang laro ng habulan, hindi ba? Ang galing ng plano mo. At nagpapanggap kang nagre-relax sa Nanfingguan para lang mapaselos ang Shizi at bumalik siya sa iyo. Anong laro ng habulan? Ako. Sumatawag sa'yo. Siyang luto! Ginang! Ang asawa ay nagsasalita. Ano ka mo kasabihin mo, ha? Ang angin na pumus, masarap ka. Balik-balik ka, ha? Madam, bisita ka ulit ha. Ito pala ang Nanfingguan. Maganda talaga itong lugar. Noong nakaraang buhay ko, medicine lang ang nasa isip ko. Wala akong nahawakan ng kamay ng lalaki hanggang mamatay ako. Ngayong nasa bagong lugar na ako, kailangan kong mag-enjoy ng buo-buo. Hoy, hindi pa kita nakikita dito, ah. Ang Nanfingguan namin ang pinakamaluho at pinakamagandang lugar sa buong Xinjiang. Ang mga opisyal at mababait na binibini na pumupunta dito, nagagastos na walang tigil. Isang tasa lang sa 10 pilak na. Sino po kayo dalawa? Kwe-kwe. Oho, mga sis pala kayo. Karapat-dapat na ba ngayon? Mga mahahalagang bisita ang dumating. Huyulo, lumabas ka at salubungin ang mga bisita. Madam. Una, si Madam Ming Xiang, dalisay at mapagmahal. Siya si Wen Yushu. Pangalawa, ang makapangyarihang mandirigma, si Ushuang. Ikatlo, mapagmahal at makata, si Bayuting. Ikaapat, banal at mabuti, si Suzy King. Ikalima, makata at mahal ang alak, si Lidukang. Dito sa amin, kung ano man ang mayroon ka sa isipan, kayang-kaya naming ibigay. Sino sa kanina ang gusto mo, miss? Nananaginip pa ako. Isang high-end na club sa sinaunang panahon. Ito. Ang mga bata lang nagpipili. Ako, gusto ko silang lahat. Isang bukta. Kaya pala dito lagi pumupunta ang mga tao noon para mag-enjoy. Ang serbisyo nila, grabe, zest to the max talaga. Hindi ba yan si General Mew? Anong hangin ang nagdala sa inyo ngayon? Huwag sabihing may illegal kayong ginagawa uli. General, napakabastos naman ninyo. Nag-iwas wala kayo makaluka. Madam, okay ba ang lakas ng haplos? Madam, isa pa tayo tasa. General, si Jiang Yu, anak na babae ni Sensor Jiang. Ngayon dapat sana ang kasal niya sa anak ng Yung Changhao. Pero sa harap ng lahat, siya ay. Sa madaling salita, ikinatyo siya ng binata. Sobrang nalungkot siguro kaya nandito siya para malasing. Madam, Sa tingin ko, hindi siya mukhang nalungkot kung nasasaktan sa pag-ibig. Tama ba ang nakikita ko? May ganoong kagwapo pala sa Nanfingguan. Ilang panilas sa akin ang ganoong kuhin sa presa. Tima, magkano? Ngayong gabi. Ikaw ay akin. Vian na aking bayad lahat. 江小姐，你知道 Sayang si Audi. Alam mo ba kung sino ako? Kimanang ko lang. Ngayong gabi, gusto ko ang pinakaastig na lalaki sa Xinjiang. Jindala? At nakasang sa kahirano. General! General pala siya. Hiwalayan ko man si Lu Shizi, hindi ako patatawarin ng pamilya niya. At sisipayuin din ako ng pamilya Jiang. Grabe, parang simula na akong sa pinakamahirap na sitwasyon.
Pero kung makuha ko ang general na ito bilang proteksyon, maganda rin iyon. At parang siyang artista, ang gwapo pa naman. General mo, ilang taon ka na at may asawa ka na ba? Kahit may asawa ka na, okay lang. Dahil sa kagwapuhan mo, pwede akong maging pangalawang asawa mo. Ginang! Walang hiya. Huwag kang umalis. Paano kung sabihin ko na kaya kong alisin ang lason sa iyong katawan? Anong laman na ko? Madilim ang mukha mo, may itim sa ilalim ng mga mata, at mahina ang hinina mo. Malinaw namang nalason ka. Kung hindi ito agad gamutin. Hay, 1 taon na lang. Pero kung payagan mo akong mag-acupuncture sa iyo para pigilin ang lason, mapapanatili kitang malusog ng matagal. Ano nga sa sabihin? Sasuaan ka na. Pwede ka nagharapin ako usapin ng lason. Talagang may paraan siya, okay lang manatili siya sa tabi ko. Virgil. Sige, sasama ako. General, gwapo. Kahit hiwalay na si Jayang Xiaoji kay Lu Shizi, malapit pa rin siya sa pamilya ng may bahay. Kapag nalaman ni Lu Shizi ang tungkol sa inyo, hindi siya titigil. Tawad ba ako kay Shizi? General, kayo po ang pinakamamakas. Si Lu Shizi ay wala sa inyong antas, pero ang Jayang Xiaoji na iyon, puro gulo lang ang dala niya. Bakit pa kayo makikisawsaw sa kanya, General? Dahil Yahi ko po ang supo. Magulo ang pulso ng pasyente. May nakatagong lason sa katawan niya. Mahirap hanapin ang pinagmula ng lason. Hindi siya mabubuhay yung higit sa 1 taon. Nakikiusap ang mag-asawang Shin na mahabag ang general. General, hindi na kailangang magpaliwanag pa. Desidido na ako. Magaling. Natala na sa patibok ang isna. Kakaiba talaga ang aming ginang. Palagi siyang mahina sa lahat ng bagay mula bata pa. Saan ba niya natutunang mga gamot? Anong balak ng aming ginang? Yo! Hindi ba siya ang pinaalis na pangalan ng anak ng pamilyang Sayang? Mabilis naman siyang nakalapit kay General mo. Alam ko na. Ginagawa niya ito para makaingit si kapatid na Lu. Nagkukunwari lang siya para mapanood niya. Tama ka doon. Abangan ninyo. Tila na kinuugal na namin ang kapalyang sa'yo. Hindi pa 3 araw, iiyak na siya at babalik sa mansyon para humingi ng tawad kay kapatid na Lu. 3 araw? Tayo ang mga limang tayas. 1 araw lang, kiki pa noon. Panoorin natin siya na lumuhod at makiusap sa harap ng mansyon. Kaya ano house ni Kongkru? Gusto ko ring malaman kung gaano katagal siya makakatagal ngayon. Hanggang kailan siya matitiis? Ito. General, kung tama ang hula ko, ang iyong lason ay sumasabog tuwing bagong buwan. Kaya ngayong gabi, kailangan kong manatili sa iyong tabi. General, ang sakit ng paa ko. Tulungan mo naman akong sumakay sa karwahe. Shizi, pakiusap, bigyan mo ako ng daan. Jayang Liu, seryoso ka ba? Sige na nga, paninigasin ka lang niya. Noong ba ihwaya noong nakaraang taon? Hindi ba nag-ingay din siya na magmamonasteryo? Pero kung nakating gabi, tumalon siya ng bahod para magdala ng supas kay Luxio. Paso pa ang mga kamay niya. Tama. Noong 1 buwan, tinalangan niya ang magwalga ng pagkain. Hay, ano ba sinabi niya? Ping si Judge, kung hindi ka na darating, patay na ako sa gutom. Talaga namang walang prinsipyo si Jayang Liu. Nga, para lang mapansin ni Lu Sheng, lahat gagawin niya. Jayang Liu, naglakas loob kang mapahiya ang shizi na ito. Kahit lumuhod ka pa sa harap ko, hindi kita patatawarin. Mga kalamnan sa dibdib. Ang feeling ng katawan niya. Kung ikukumpara, mga G5 trainer ngayon ay talagang mahina. Kaya lang, hindi ko alam kung ang asawa ko ay ganyan din. Tapos ka na bang mag-ate? Tapang. Tapos na. General, wag naman ganyan kakabangis. Pero, mas magaling ka pa sa batang iyon na si Lu Tingzai. Bibing Chayang, mula nang magkita tayo, palagi mo akong nililigawan. At pinipilit pa akong pakasalan. Kung ang dahilan ng ginagawa mo, ay para lamang sana akong gamitin para pagsiliusan si Lu Tingzai.
Hindi ko magagawa yun. Kung yari yun, ipapapare ko yan dito. Mahas ako, bibing sayang. Huwag mo na akong kaputuhin pa. General, mag-iyo ngayon. Si Lu Tingzai. Tapos na ako sa kanya noon pa. Ikaw, General, kilala sa buong bansa, punong-puno ng tagumpay sa labanan. Ikaw ang tunay na lalaki na dapat tirituhin ng sinumang babae. Nang makita kita sa unang pagkakataon, nahulog agad ang puso ko sa iyo. At ang sakit mo, General, hindi pa nagagamot hanggang ngayon. Siguro hindi pa lang nahanap ang tamang lunas, hindi ba? General. Bakit niyo masubukan mo isang beses? Seryoso, ang ganda at angas ng mukha niya. Parang isang sikat na artista. Para saan pa ang basura na lalaking iyon? Totoo ba ang lahat ng sinabi mo? Mula sa puso. Saksi ang langit at lupa, ako, si Jiang Liu, ay nahulog sa iyo sa unang tingin. Nais kong manatili sa tabi mo habang buhay. General, may kumpara sa bahan sa harap. Sinasabi niyang pinsan siya nagbibiging sayang at kasama ng isang grupo ng mga gwardiya. Pinsan, Maushuhua, anong ginagawa niya dito? Baka nandito para sirain ang aking plano. Jiang Liu, alam kong nandoon ka. Hindi mawawala ang problema kung tatakbo ka lang. Talagang nakakalito ka. Dati, handa ka pang mamatay para mapakasalan ang Shizi. Hirap-hirap na siyang pumayag sa kasal ninyo. Tapos ngayon, tumakas ka pa kasama itong taong ito. Naalala mo pa ba ang sumpa mo sa kapilya ilang araw lang ang nakakaraan? Sinabi mo sino din silang ang mamahalin mo at hindi ka mag-aasawa, di ba? Mengshu, ibinabalik ko ang utang mong loob sa akin. General Meng, siyo mo, gusto lang niyang gamitin ka para makalayo kay Lutingsi. Hindi siya tapat. Binibining Jiang. Ilang araw pa lang nangako ka sa kapilya na si Lutingsi lang ang papakaasalin mo. Kaya sasabihin mo sa akin na gusto mong ikasal sa akin. Yan ba ang katotohanan mo? Inalok mo ako. Gusto mamatay. Hindi, General. Kasi mo ako. Ang pinsan ko, wala siyang alam tungkol dito. Pakinggan mo ako. Ayaw ko na pakinggan ang paliwanag mo. Bumaba ka na mismo o kaya Ilulunsad kita. Itigil ang sasakyan. Kung bababa. General. Okay ka lang. Ang tibok ng ugat ay malabo. Hindi siya namamatay pero malapit na. Sintomas ito ng pagkalason. Wala nang panahon. General, paumanhin. Hayaan siya na lumayo. Pagdating sa pangalan ng buhay at kamatayan, labi akong matapang. General, piliin mo ang aking karayom o kaya ipagkatiwala ang buhay mo sa kamatayan. O kailangan natin guguhin ang talaan at makayan yan luumang. General, mas nawak kami nyo. Kung gusto ninyong mabuhay, General, kailangan ng 7 araw na acupuncture at herbal bath para may labas ang lason. Kapag lumala pa ang lason, tiisin na lang ninyo ang sakit na Carobin Pierce o ang pusin ninyo. General, gusto pa rin ba ninyong gamutin ko kayo? Wala akong intensyong saktan kayo, General. Pero kung hindi kayo magtitiwala sa akin, ilang buwan kayong magdurusa sa sakit na kumakain ng puso. Bang. Hindi po. Mas matagal na hindi malabas ang lason, mas mahirap na ito. Pag una, ang tangang sinamahon. Wala na akong nabuwak timog sa sana. No, okay. Ibig na mo pag kung magagamot mo ako ng tuluyan, kahit ano ang hilingin mo, tutuparin ko. Pero kung hindi mo magagamot o malaman ko na may tinatago kang balak at umiwas sa pag-aalis ng lason, Banjong. Hansiyo, General, sa dalawang niyo sa akin.
Huwag ka sanang mabighani sa akin dahil sa galing ko, ha? Liu! Isang pagkakataon lang ang ibibigay ko sa iyo, humingi ka ng tawad kay Lutingsay. Sino Insay? Hindi nakakadapat. Ako, si Jayang Liu eh. Tao na ni General mo. Tiyo, Wow, ang laki-laki ng bahay ng General. Mas maluwag pa kaysa sa tirahan ng mga marangya. Mas malinis din ang hangin dito. General, nakabalik na kayo. Pakiusap handa ninyo ang aking mga acupuncture needles. Kludain ninyo sa mahiryo palaki. Silver Needle. Bilisan na, baka mawala ng buhay ang inyong General. Ha, bilisan, bilisan. Tuloy po kayo. Nais ko lang itanong, Ginang, nakita ko ang inyong pagtutuso, pero parang hindi sumusunod sa mga tamang punto. Bakas manggang sumure, pasal mo ah. Kung basta-basta lang ang ginawa ko, patay na ang inyong General Vayon. Huwag kayong mag-alala, hindi ko siya pababayaan. Ang gwapo-gwapo naman ng General, ayaw ko siyang makitang nasasaktan. Balak ko pa namang magkaanak sa kanya. Ano ba? Biro lang naman. Mula ngayon, Basta to, Carlos. bibigyan kita agad. General, huwag na kayong magalit, baka mag-backflow pa ang lason sa dugo ninyo. Ginang, tingnan po ninyo. Nagpapawis na ang noo ng General. Huwag kayong mag-alala, lumalabas na ang natitirang lason. Pero General, ang pulso ninyo ay medyo magulo at parang makulot ang hininga ninyo. Nag-iisip din ba kayo ng magkaanak? General. Mas matagalan na akong panglipod sa inyo. Ngayon ko lang nakita namumula ang mukha ninyo. Ang ginang na ito, baka ang magiging may bahay ng aming General. Pakiusap, maghanda ng isang timba ng mainit na tubig. Mas mainit, mas mabuti. Maliligo akong kasama ang inyong General. Magkasamang maliligo. Ginang, hindi ba ito labag sa kabandahang asal? Kapag nalaman ng iba, masisira ang reputasyon ng aming General. Alin ang mas mahalaga, ang kabandahang asal o ang buhay ng inyong General? Kahit ako, isang babae, hindi natapakot. Kayo pa, bilisan na. Sige, pupunta na ako. General, sasama ako sa inyong paliligo. Okay, handa nga po ang isang set ng mga silver needle. Silver Needle. Bilisan na, baka mamatay na ang inyong General. Ah, sige, sige. Tuloy po kayo. Maaari ko bang itanong, binibini, napanood kita magtusok kanina, ngunit pala akong nakitang tamang acupuncture points. Basta ba nagtutusok ka ng walang direksyon? Kung basta-basta lang ako nagtusok, patay na ang inyong General ngayon. Huwag mag-alala, hindi ko siya pababayaang masaktan. Kasi naman, ang gwapo ng inyong General, hindi ko kayang makita siyang nasasaktan. Gusto ko pa ngang magkaanak sa kanya. Ano? Joke lang ba yon? Mula ngayon, Wala pa siya. gagawin ko sa iyo. General, kalma muna, pag nag-init ka pa, baka bumalik ang dugo ng lason. Binibini, tingnan mo. Nagpapawis na ang noo ng General. Huwag mag-alala, lumalabas na ang natitirang lason. Pero General,
Ang pulso mo ay medyo magulo. Ang hininga mo ay parang nag-aapuhap. Baka nag-iisip ka rin ng tungkol sa magkaana. Sa lahat ng taon, pinagsilbihan ko ang general. Ngayon ko lang siya nakitang namumula. Baka gusto ng binibini na maging pangunahing asawa ng general? Pakihanda nga ng isang timba ng mainit na tubig. Mas mainit, mas mabuti. Maliligo kaming dalawa ng inyong general. Magkasamang maliligo. Binibini, hindi ba ito labag sa asal? Pag nabalitaan ito ng mga tao, masisira ang karangalan ng aming general. Asal ba ang mas mahalaga o buhay ng inyong general? Ako palang babae ay hindi natakot. Kayo pa ang nagdadabo. Easy. Bilisan na! Sige, pupunta na ako. General! Sasamahan kita. Maligo. At magpalit ng damit. Oh, Kaya ko lang gawin mag-isa. hindi pwede yan. Paligo ito na may gamot. Kailangan kong bantayan ang temperatura ng tubig, magdagdag ng gamot at magtusok ng karayom para mapigilan ang lason. Bakit? General, baka naisip ninyo kanina na ako ay maliligo kasama ninyo. Ano bang pinagsasabi mo? Nakakatawa naman ang general na namumula. Mas mukhang kaibig-ibig na. General, bakit nakabaro ka pa rin? Ano nang hihintayin mo? Hubarin mo na. Kaya ko nang gawin mag-isa. Para sa mga gamot, walang babae o lalaki. Huwag nang mahiyang pa, General. Grabe, ang ganda ng katawan niya. Mas matibay pa sa inaakala ko. Kayang-kaya ang Moscow definition. Buti na lang naligaw ako sa panahong ito. Nakakita pa ako ng ganito. General, para mas matigas pa ang dibdib ninyo kaysa sa pader ng lungsod. Mag-relax ka naman. Kung hindi makapasok ang karayom. Masakit ba? Kaya ko pang magpagaan. Hindi. Talagang matiisin ang general. Pero, itong masusunod na karayom, medyo kakaiba ang pakiramdam, ha? Ano nang ginagawa mo? Huwag kang kumalaw. Ang susunod na karayom ay itatusok sa ringing acupoint. Ang ringing acupoint, huwag itong gambalain kahit sandali. Paliwanag mo muna bago gawin. Nahihiya ba ang general? Narinig ko na ang general na walang takot sa labanan. Pero ngayon, hindi pa kaya ang isang maliit na babae tulad ko. Go! Tapos na! General, bakit mas matigas pa ang dibdib mo kaysa sa pader ng kuta? Mag-relax ka naman. Kundi yung karayom, hindi mapapasok. Masakit ba? Kaya ko pang gawing mas mainit.
Hindi masakit. Ituloy mo. Talagang matiisin ka, General. Pero, ang susunod na ilang karayom, medyo kakaiba ang pakiramdam, ha? Ano ba yan? Huwag kang kumalaw. Ang susunod na karayom, itutusok sa rining na punto ng katawan. Sa rining na punto, bawal ang mawala sa focus. Ikaw ang nagsimula. Nahihiya ka na ba, General? Sikat ka sa digmaan bilang isang matapang na mandirigma. Hindi ko inakala na hindi mo kayang harapin ang isang simpleng babae tulad ko. Wala. Tapos na. Ha? General, ang bilis na tibok ng puso mo. General, ako na ang magdagdag na mainit na tubig para sa'yo. Oh, hindi na kailangan ng mainit na tubig. Huwag ka munang pumasok. Pakinggan mo ako. Yun, General. Iche, Beijing. Aalis na po ako. General, bakit mo ako ginagawa ng ganito? Sinasabi ko sa iyo, lumabas ka. Kuya mo, nandoon ba siya? Hinamay ang. General, Ang hindi ko po ang general ngayon, hindi matataga ang bisita. Hihintayin ko na lang siya. Sino ba itong mapanuksong babae? Galing pa sa silid, ha? ang lakas ng boses mo. Binigyan ka ba ng signal flare bago lumabas? Paano mo na ate magsalita sa akin ng ganyan? Alam mo ba kung sino ako? Ang tatay ko ay punong ministro ng kaharian. Ganoon ba? Kaya pala ang buong Xinjiang ay nagsasabi na ang anak ng punong ministro, si Ginang Liang, ay palaging splada at mapagmataas. Ngayon na nakita ko siya, totoo nga, walang pagkakaiba sa isang bastusan sa palengke. Gusto mo bang ipakulong kita ng tatay ko? Sige lang. Para malaman ng buong Xinjiang na ang anak ng punong ministro ay nanood ng naliligo na general sa gabi. Sino sa atin ang mas mapapahiya sa tingin mo? Ikaw, hamak na babae. Sabi ko, huwag kang gumawa ng kalokohan. Mujij! Ano ang ginagawa ninyo doon sa mo? Ng bahay? Mag-isa kaming dalawa sa silid, ano pa ang magagawa namin? Grabe ha, ang asawa ng general. Maganda talaga ang katawan, ah. Walang hiya ka! Hindi nga lang. Nandito para tulungan ako. Binibining Jayang. Hindi ba ako yung pinaalis ng Shizi sa kanyang buhay? Bakit? Tinanggihan ka ng Shizi, kaya ngayon nililigawan mo na ang aking Mujej. Kitang-kita naman ang pakana mo. Tumahimik ka na. Kung wala ka ng kailangan, umuwi ka na. Ako! Mujej, bukas na ang tiging sa Hanlin Shuyuan. Sabi nila, maraming magagaling na manunulat ang darating mula sa Xinjiang, pati na ang prinsipe at ang taifu. Samahan mo si Yuer bukas, ha? At dahil nandito na rin ang binibining Jayang, bakit hindi siya sumama bukas para sa kasiyahan? Lahat sa Xinjiang ay alam na ang anakin na si Jayang Yu ay walang talepo, hayaan nating hiya siya roon. Tingnan natin kung paano nga makakausap ang aking Mujej. Hindi ako interesado. Dapat siguro, ni Bisheng, at Xinjiang halam nung nag-aaral hindi man nanuumpit si Pinal para sa mga babae. May waldang dalawang iwaran ang tamang puha alasyon ng mga lalaki. Mababang paraan. Sa mga taong kulang, makakagawa na ako ng pula. Sa 10 taon, magawa ako na ang medisina.
Musika, laysipan, sining pagsulat at tula, lahat ay ako. At pagdating sa mga lalaki, kung gusto ko talagang makuha ang isang tao, marami akong paraan. Ikaw ba, sa harap ng general, makikipagtapatan sa akin? Kung talagang naniniwala kang walang talento sa akin, bukas ay pupunta ako para patunayan kung sino talaga ang walang kwenta. CJ! Napagkasunduan na natin yan. Miss, hindi ka ba laging naiinis sa mga tipulan ng mga hambob na eskolar na ito? Bakit biglang gusto mong pumunta dito ngayon? Gusto kong hamakin si Liu Yi ngayon. Miss, ikaw ba? Gusto mong panoorin ang iyong misyensa na mapahiya? Hindi ba yun si Jiang Lingyu? Anong ginagawa niya dito? Kahit sino pala pwedeng pumasok sa akademiyang ito. Oh, naiintindihan ko na. Nabalitaan niya siguro na darating si Luxio ngayon, kaya nagmadali siyang pumunta. Napakakulit ni Miss Jiang. Wala talaga siyang hiya. Akala ba niya mapapatingin niya sa kanya ang aking sarili? Panaginip na lang iyan sa tanghali. Shen Huiqi. Tapal ko ba ang lalaki ito dito? Siya umalis na lang ganoon? Nagpapakasosyal lang iyan. Ang mumunting pakana na iyan, nangahas pang gamitin sa harap ko. Gusto kong malaman. Hanggang kailan siya kakayanin? Jeb, hindi ba ito ang aking mahal na ate na itinapon ng Shezi sa labas ng bahay? Malas talaga ang araw ko ngayon. Puro masamang balita ang dumating. Anong uri ng malas ang dumating sa akin? Ikaw pala. Ilang araw lang hindi nagkita. Matalim na ang dila ng ate ko. Ano? Itinakol ka na at nangahas ka pang pumunta sa Hanlin Academy. Kahit isang simpleng tugma, hindi mo kaya pumunta ka pa dito para ipahiya ang pamilyang Jiang. Ang nagpapahiya sa pamilyang Jiang ay hindi ako. Maganda ang iyong jade pendant, kapatid. Kung hindi ako nagkakamali, iyon ang double fish pendant ni Gong Sishang mula sa timog ng lungsod, hindi ba? Ilang gabi na ang nakaraan, hating gabi, sa Westgate, napakalakas ng sigaw mo, kapatid, huminto pa ang bantay sa kaingay. Kapag nabalita ang gawaing iyan, iyon ang talagang magpapahiya sa pamilyang Jiang. Ikaw, nagsisinungaling ka. Jiang Liu bastos ka. Sinapak mo ako. Ikaw kasi ako. Wata, that's yours. Ate ang katumbas ng ina. Ituturo ko sa iyo ngayon kung ano ang kahulugan ng galang. Sige, Jiang Liu. Hihintayin kita. Kuya, tingnan mo. Ang galing naman ng babaeng iyon, yung Miss Jiang. Talagang walang pinagpapalampas na pagkakataon na maghiganti. Kopya ng lanting Jigsaw. Kamukha ng orihinal ang ukit ng pluma, pero kulang ang gaan at taloy ng gawi. Hanjayang Dudiao. Hindi nakasot ng raincoat ang mangingisda rito at walang niebe sa ibabaw ng ilog. Mukhang ginawa ng pintor ang kabaligtaran, ginamit ang init ng tag-araw para ipakita ang kalungkutan ng mangingisda. At mas malalim pa ang naidudulot nito kaysa sa orihinal na tula pagdating sa pagpapahayag ng kalayaan ng isip. Kahanga-hanga. Bata pa lang itong binibini, pero napakahusay na ng kanyang pananaw. Talagang bihirang-bihira. Dahil pa na po kayo. Walang kwenta ang aking kaalaman, patawad na po kayo sa aking kakulangan. 30 taon kasi si Papa nagpanumbalik ng mga lumang obra sa museo. Palaki akong nakikinig at nanonood sa kanya, kaya ganito lang ito para sa akin. Kuya, Tingnan mo iyon. Hindi ba yan ang Miss Jiang kanina? Pinuri pa siya ng guro ng Haring Bayan. Maliit na bagay lang iyon naman. Bakit siya papurihin parang ganyan ng guro? Mujej, mula pagkabata ay pinag-aralan ko na ang lahat ng klasiko at talubhasa na ako sa musika, chess, sining at pagsusulat. Abangan ninyo, patutunayan ko sa lahat kung ano ang tunay na kahusayan. Ang mga taong pumunta sa akademiyang ito ngayon ay mga tunay na iskolar. Mas mabuti pang huwag nang magpakita ang isang binibining kulang-kulang ang kaalaman. Ano ba?
Paano kung makipagtunggali sa akin si Binibining Jayang? Anong uling ang paigsahan ang gusto ng binibining layang? Patulaan! Ano sa tingin mo? Dahil nandito tayo sa akademya, pakiusap na ang guro mismo ang magbigay ng paksa. Pumayag ka ba, CJ? Gagamitin ko ang bulaklak na peony bilang paksa. Tulang pito ang sukat tungkol sa peony. Maliwanag ang kulay ngunit mapusyaw katatapos na ng tagsibol. Una tayo doon ito ay nagkaroon kang pagbabagong tahon. Napakahirap sugutin. Ang ulan ay dumating sa puno ng saging, nanginginig sa lamig ang mga dahon, isang gabi ng taglagas. Ang hirap yun. Galing! Ang galing niya! Maganda talaga ang sabot na iyon. Swerte lang iyon. Ang patulaan ay maliit na bagay lang. At tungkalin na tayo sa matematika. Ano sa tingin mo? Grabe ka talaga. Talunan ka na tapos magdadahilan ka pa. Natalo ka na pero ayaw mong aminin. Gusto mo pang magpalit ng larangan. CJ, handa na ako. Ha? Kung ganoon, mayroon kaming 35 hayop sa isang kulungan, mga manok at kuneho. Kapag binilang ang mga ulo, 35. Kapag binilang ang mga paa, 74. Tanong, ilan ang manok at ilan ang kuneho? Guro, 23 ang manok at 12 ang kuneho. Tama lahat. Ito ba ayaw kasi kung problema ng manok at kuneho sa kulungan? Biro lang iyon. Ang Jayang Xiaoji, napakabilis ng isip, bihira talaga. Gayong mahirap na tanong, nasagot niya agad ng tama. Talaga nga, napakatalino niya. Maliit na arithmetika lang naman ang natutuhan ko noong bata. Ano ba yan? Marami pa siyang alam ang aming ginang. Kamakailan, napakita ka ng sarili sa paralan. At pinahiya mo pa ako sa harap ni Nuje. Hintay ka lang, ipapakita ko sa'yo kung ano ang kaya ng shizi na ito. Luxyong, kailan pa naging ganito kahusay si Jiang Liu? Nung nakaraang tiging, hindi nga niya maisalita ang Jews ang Suanshu. Talagang sobrang talino niya. Malamang, alam niyang darating ang Shezi, kaya nagpakita siya ng husay para mapansin ko siya. Talagang nagpagod pa siya para doon. Kuya, parang reinkarnasyon ng Diyos na kahunungan itong Jayang Xiaoji. Tingnan mo, ang husay niya sa tula at sa arithmetika. Kung lalaki lang sana ako, akakasalan ko siya ng marangya. Kuya, gusto mo rin ba ang ganitong babae? Uwa. Jiangjin, bakit nandito ka? Pagkakilala kayo, siya ba yung... Nandiyan dyan ang sakin. Jayang Gigi, ang galing mo talaga. Sa galing mong iyan. Lahat ng mga binatang kaginooan sa Shengjing ay mabibighani sa'yo. Kuya, di ba? Kurat na para sumagot. Kuya! Nandoon ang pintuan ng palasyo. General Mu, magkikita pa tayo. Hanga-hanga. Sa ilang araw lang, 3 bahagi ng lason sa katawan ng general ang nawala na. Ang naglagay ng karayom ay hindi lang bihasa sa medisina, tumpak pa ang bawat tusok sa tamang punto. Kahanga-hanga talaga. Totoo ba yan? Totoo, walang duda. Kung tuloy-tuloy ang paggamit ng pamamaraang ito, hindi lang maaalis ang lason, pati na rin ang mga sugat mula sa digmaan ay gagaling. Anak ko, grabe ko sa akin. Huwag pakinggan! Inay, ipagtanggol ninyo ang inyong anak. Ang ate, hindi niya ininsulto ang inyong anak sa harap ng lahat. Sinapal pa niya ako. Tingnan ninyo ang marka. Yung harder daw yan. Kawawa naman ang aking luwer. Mahal ko, ang malas na babaeng iyon, hindi pa sapat na tinanggihan siya ng Shezi. At ngayon, gusto na niyang patayin kami ng anak ko. May tao ba dyan? May shizi xiuqi. Tawag niyo sa akin ang walang yung babaeng iyon. Siya siya piso ang mamunyo ya. 那两个道理吧，把那逆女给我叫来。不用叫了。
Ginoo! Mula nang mamatay ang ina ni Liu, inalagaan ko siya na parang sarili kong anak. Tinuruan ko siya ng tamang asal at pakikitungo sa mga kapatid. Hindi ko alam na magiging ganito kagasgas ang ulo niya. Ano sa namin? Ikaw talaga, napakahina mo. Kaya kanilang kainin ng buo dahil hayop ka sa pagtitiis. Ngayon, ipakita ko sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng mata sa mata, ngipin sa ngipin. Nakakatawa ko kayo, Hinyang. Sinabi ninyong turuan ako ng tamang asal. Pero ang ibig ba ninyong sabihin ay tiisin ko lang ang lahat ng pang-aabuso sa bahay ng Jayang? Sinabi rin ninyong maging mabuti sa mga kapatid, pero pinaintulutan pa ninyo si Jayang Yero na maglagay ng gamot sa aking saa. Ginoo! Pakinggan ko ninyo ang mga salitang ito ano gusto palayin ng puso ko. Lahat ng mga taon ngayon, ang palito ako kayo. Sikit sa inyo ako para sa liyuan, Testur. At ngayon, paniniraan pa niya kami ng ganito. Ikaw na walang galang na anak! Lumalaban ka sa sarili mong pamilya. Tauhan, dalhin mo ang aking latiko. Gusto ba ninyong parusahan ako, Itay? CJ! Hayaan nating makita ng lahat sa bahay na ito kung paano kayo nabulag ng dalawang ahas na iyan. Hanggang sa hindi na ninyo pagpapahalagahan ang buhay ng inyong sariling anak. Ikaw! Anak, lubos na akong nabigo sa iyo. Kung makikita ng iyong ina mula sa langit ang iyong pagsuway, pagsisisihan niya na ipinanganak ka. Kung pag mo ba ang salita pa sa akin na, hindi pa tumitigas ang lupa sa kanyang libingan, nagmamadali ka ng mag-asawa ng bago. Sungko ko ng supedya. Pinagdaanan ko ang lahat ng kahiyan. Nagsalita ka ba kahit minsan para sa iyong anak? Patigas ng ulo. Ngayon talagang. Paulosahan kita. Sabi mo matigas ang ulo ko. Noong 7 taon ako, ipinasok mo ako sa bodega para lang makapagdiwang ng kaarawan ni Wang Yinyang at iniwan mo akong mag-isa sa gabi. Ano kaya ang mararamdaman ng aking ina kung malalaman niya ito? Sa sa dayanguhan ng aking ina, hawak-hawak niya ang aking kamay. At sinabihan akong lumayo sa mga mapanganib na tao. Matagal na palang nakita ng aking ina kung sino talaga ang katabi niya. Isang demonyo na handang gumasak sa laman ng sarili niyang anak. Napakayarang! Napakayarang! Tauhan, dalhin siya sa ancestral hall. Wala siyang lalabas doon nang walang utos ko. Ate, malamig at madilim ang ancestral hall. Mag-isip-isip ka na mabuti. Madali kang magtaboy sa akin ngayon, pero hindi magtatagal. Ikaw mismo ang darating para sunduin ako. Itay ko, ang palabas, nagsisimula pa lamang. Yo, tumambos lang. General, maligaya pagdating. Pasensya na at hindi kita nasalubong. Ano pong layunin ng inyong pagdating gayon? Kung panganay na anak ng Jayang at kilala sa kahusayan sa medisina, bumalik ang aking lumang sugat, kaya napalito ako para mapagamot. Ah, biro ba kayo, General? Totoo lang, ang aking anak na babae ay walang pinag-aralan mula pa noong bata. Hindi pa nga siya marunong sa mga aklat medikal. Baka makasama pa sa inyong sugat, General. Tama po iyon, General. Ang batang si Liu ay malikot at tamad. Anong alam niya sa medisina? Marahil nakabasa ng ilang librong walang kwenta, tapos nagkayabang na makakapaggamot. Kung masama ang mangyari sa General dahil sa kanya, hindi namin kaya ng pamilyang Jayang ang responsibilidad na iyon. Ang husay sa medisina ng panganay na Jayang. Natikman ko na mismo. Ano? Akala ba ninyo hindi ako marunong humusga ng tao? Hindi po. Napakatalino ng General. Ako po ang dito. Pero kanina lang, ang aking anak ay lumabag sa patakaran ng pamilya at nag-refleksyon sa silid sambahan. Hala, sunduin na ang panganay na anak. Opo. Amo, nasaan po ang panganay na anak? Sabi niya, kayo mismo ang dapat pumunta para sunduin siya bago siya lalabas. Angkan, ang pangaming anak ng Jayang ay hindi pa rin lumalabas. Ano ba yun? Ang pamilyang Jayang ba ay walang galang sa akin ang punong general ng buong bansa? Baka man kayo, General. Baka may abala lang ang aking anak. Pupunta na ako mismo para sunduin siya. Sinabi mo ka na mag-isip-isip muna ako. Wala ba agad ang isip mo? Nandito si General mo para sa iyo. Maging ayos ka. 这不是让我好好反省吗？这么快就改变主意了？ 穆将军要见你，你最好识相点。 Oh? Si General mo pala ang dumating. Bakit hindi mo muna tinanong, Itay, kung gusto ko bang lumabas? Gusto ninyo akong lumabas? Pwede naman. Pumayag ka lang sa 2 kong kondisyon, Itay. Una, bigyan mo ako ng 5,000 tael na pila. Akala mo ba nagbubunga ng pera ang pamilyang Jayang? Kung ayaw mong ibigay, Itay, harapin mo na lang si General mo mag-isa. Sabihin mo lang na hindi ako makakalabas dahil hindi ako magaling. Itay! Sige na! Pumunta sa kwarto ng pera, kumuha na si Laki. Oh,
Ang pangalawang kondisyon naman, ikaw, lumuhod at yumukod ng 3 beses sa harapan ko. Itay, luwag ka. Ikaw, Anak mo ba ako? kanina sinabi mo na ako ang lumalabag sa oops mo. Pero kung ikaw naman ang gagawa, ilatawag mo itong panginsulto. Itay, Luwag ka. ikaw. Roar. Itay, Gawin mo na. Ay, Mo ba? ikaw, Nandoon si General mo sa sala. Hindi ka pa ba nahihiya? Ay. Mo ba? ikaw. Noong nakaraang tiglamig, kasama ang iyong mga alilong babae, binuhusan mo ng dugo ng aso ang altar ng aking ina. Ang 3 yuko na ito ngayon ay para humingi ka ng tawad sa kanya. Ay, Mo ba? ikaw. Kapatid, tandaan mo, kapag nakita mo ako, lumayo ka na agad. Ay, Mo ba? ikaw. Ay, Mo ba? ikaw. Itay, halina't pumunta na tayo sa sala. Baka matagal nang naghihintay si General mo. General, ito ba yung tinatawag mong bata? Ang buhay ko ay naligtas dahil sa galing ng mga karayom ni Ginang Jayang. Pero kung nag-atubili man lang siya dahil sa munting sugat na iyon, mas mabuting subukan ng Ginoo Jayang kung sino ang mas mabilis, ang mga manggagamot ng palasyo o ang aking espada. Nagkamali po ako, General. Nag-aalala ka ba sa akin kaya ka dumating ng ganitong kabilis, General? Wala kang sinasabi. Maganda lang ang timing ngayon. Kaya lang ako dumating. Stable ang puso mo, General. 2 oras pa bago lumabas ang lason. Pero bakit parang nagmamadali kang pumunta rito, General? Walang utak. General, ang malamig na lason ba ay? Doon. Ginang Jayang. Dumating ba siya ngayon? Hindi po siya dumating, General. Pag-aalis ni Ginang Jayang sa Hanlin Academy, direkta siyang umuwi sa bahay ng pamilya Jayang. Narinig ko po na maaga pang namatay ang tunay niyang ina at ang bagong asawa ng kanyang ama ay lagi siyang ginagawang pahirapan. Malamang hindi maganda ang buhay niya sa bahay ng Jayang. Magtiyap sa Ginang Jayang, magpahinga ka muna. General, wala akong lakas ngayon, Lile. Ang sugat na ito, hindi ko kayang lagyan ng gamot ng mag-isa. Baka makapinsala sa aking pagtuturok sa iyo, General. General, tulungan mo naman ako. Magpapalit muna ako ng damit. Nung nasa bahay ng pamilya Jayang pa ako, kahit ang mga alipin ay nagtatago ng aking kamot. General, walang manasakit sa akin. Sige na. Ginangli pala siya. CJ, ang gaspang naman ng galaw ng General. Sinadya mo ba akong saktan? Hindi ko ginawa yun. Pero kitang-kita na nanginginig ang mga kamay mo. Nasaktan mo na ako. Sige, subukan natin muli. Binibin eh. Tapan ng sugat. Tatapan mo nga ako. Kung kailangan mo ng anuman, tuwag mo lang ako. General, hindi mo ba kayang harapin kahit ang manggagamot ngayon? Sige na, mapagpalayaw. Aking dakilang General. Ang saan na ito? Hindi tama. Ano ang nangyari? Shizie, bagong launching ito.
Ang matiyang hiningumbingit dati ay sariling gawa ni Gayang Xiaoji, yun mo siya na kanyang inihor mo. Pero matagal na siyang hindi nagdadala ng tsaa. Siya si Jidge. Ito ay espesyal at saang inihanda ko para sa iyo. Alam kong malamig ang tiyan mo, kaya madadapa ako ng kaunting dry orange peel. Ang Jayang Liu na ito, nagtatampo pa rin pala. Talaga bang nagagalit sa akin? Sige nga, bibigyan ko siya ng pagkakataon na makipagbati. Pumunta sa bodega, kunin ang gawang jade na pulseras at ipadala kay Jayang Liu. Luxiu, tama ba ang narinig ko? Hindi mo ba lagi sinasabi na si Jayang Liu ay walang kwentang anak ng Jayang na pamilya at sa mata mo siya ay wala pang halaga? Bakit ngayon bigla kang nagmamalasakit sa kanya? Baka nagbago na ang isip mo at nagustuhan mo na siya. Ano ang pinagsasabi mo? Nasabi na ako sa kanyang tipalan sa wala lang iba. Anong nangyari sa'yo? Nalason ka ba? Kukuha na ako kay Jayang Yaoje. General, mas malalim ang lason kaysa sa akala ko. Pinipigilan ko ito ngayon. Pero pag biglang lumabas sa gabi, maaring masira ang daloy ng iyong lakas. At sa pinakamasama, maaari dito kapuso ng kinteses. Kung biglang lumala sa gabi, natatakot ako na. Maaari bang natili si Gayang Yaoje dito sa bahay? Hindi ba? Hindi yan naaangkop. Sinabi mo na kanina na siya kabayuhan na. Kung hindi ka nakatirapan ng ayos sa pwede kayang. Sumitayo ka lang. Tumira dito. Para magdayong hindi kailan. Aayusin ko na ang aming sitsuan. Yun ang pinakamalapit sa kwarto ng general. General, may mga laso na lalong lumalala kung hindi agad gagamutin. Ikaw na. Ano ulit ang sinabi mo? Wala akong nangyayari, General. Gusto ko lang ayusin ang kurtina kanina, tapos nahulog ito. Hindi ko sinasadya. Pakinggan mo muna ako. General, sinamantala mo ako. Ang Panginoon. Kanina ay malinaw na. Pinoprotektahan kita. Boko nila siya. Okay lang iyon, General. Gusto kita. Binibining Jayang. Ano ang nangyari? Ayos na ang lahat. Inayos ko na para sa inyo, Binibining Jayang. Umalis na kayo. Hello? General, wala akong nakita. Bakit namumula ang tainga mo? Mas buha pa yan kaysa sa aking pagpanda. Pag namumula ang tainga, ibig sabihin na titinag na ang puso. General, hindi ka makakaligtas sa akin. Ako na ko kang ikanyo. Ikaw may pwede. Simulan mo ako. Pwes na. Handa na! Tara! Taas wala!
Ang gwapo mo kasi, General. Ayaw ko na may mangyari sa iyo. Gusto ko pa namang magkaanak tayo. Maraming taon na akong natigipaglaban sa digmaan. Kahit sakit na ng labanan, nakakabalik ako ng buo. Hindi ko nakuha yung ming bibigyan. At gusto ko pang gamitin. Nakamuot ka rin. Lahat mo ko yung masimahan. Kung na ba ako ngayon kung minagsan ko pare? General, bakit kaya mukhang mabigat ang pakiramdam ngayong gabi? Gusto pa rin yung tawagin ko si Ginang Jayang para suriin ang inyong kalagayan. Ayos lang ako. General, pero kagabi narinig ko kayo sa silid, may bumagsak na tubig at may humugot ng espada. Sigurado ba kayong okay lang kayo? Kung may sasabihin ka pa, 10 ikot sa training ground. Grabe, lalong uminit ang panahon. Ginang Jayang, mainit na ngayon kaya naghanda ako ng mga gamit para sa inig. Salamat sa abala, tisuguan. Ate Jayang, hindi ba ito yung sutlang damit na regalo ng emperador sa kuya? Bakit nandito sa iyo, ate? Nung isang taon, naaalala ko pa, lihim akong pumasok sa bodega para subukan ito, nahuling ang kuya ko. Mas bukas na kaya, hayop tamag eh. Whoosh! Pagit! Naiintindihan ko na ngayon. Lizongguan, totoo ba? Na pinadala ito ng kuya ko para sa kanya? Ate Jayang, nakita ko na ang kuya ko sa labanan. Pero hindi ko pa siya nakitang nagmalasakit sa isang babae ng ganito. Talagang gusto ka ng kuya ko, ate. Natatawa ka naman, kapatid. Ate Jayang, habang maliwanag pa, narinig ko may bagong tindahan ng pampaganda sa kanlurang kalye at may palabas pa doon. Sige na, tara na. Kuya. Saan kayo pupunta? Nandito ka sa tamang oras, sasama ka sa amin, lalabas tayo. Sasama ka ba sa amin? Ate Chayan! Huwag kayang tumingin. Marami kaming pagpipilian. Mga hairpin, bracelet, lahat meron. Ang galing ng mata mo, ate. Bagay na bagay sa iyo itong hairpin na ito. Ang ganda naman itong hairpin. Ate Jayang, ang ganda ng mga bakla. Ibalot mo na. Ate Jayang, tingnan mo ito. Naamoy mo ba? Ang bango ng alak. Ate, gusto mong bumili ng ala? Matalim ang mata mo, ate. Ito ay Zuilixia, piring-pili na ala. Pag nainom mo, matamis pa ang palaginip mo. Ate Jayang, kahit bango ang alak, madali kang malasing nun. Anong sinasabi mo? Ako, hindi ako matutumba kahit ilang baso ka. Bakit nandito itong binti ko? At nandito rin ang kama. Ang familiar naman ng kamang ito. Ate Jayang, bakit nandito ka? Ate Jayang, ang ganda mo talaga. Ang ganda ng mata mo, ang ganda ng ilong mo. Ang ganda pa ng labi mo. Ang sarap naman halikan ng labi mo.
General. Gustong gusto kita. Gusto mo ba ako? Bakit hindi ka nagsasalita? Ayaw mo ba sa akin? Gusto kita. Sinungaling. Kung gusto mo ako, bakit hindi mo ako hinalikan? Hmm? Ako. Bakit nasa kwarto ng general ako? Kung gusto mo ako, bakit hindi mo ako hinalikan? Alam ko na hindi makakaligtas ang general sa akin. Mukhang hindi pagising. Magandang pagkakataon para tapusin ang hindi natapos kahapon. Niloloko mo ako! Tapos yan sa namo ko. Yun, ikuwart mo tutulbago ko ko. Pero sa hindi paparas na sa mo. Usa! May biglang labanan sa hangganan. Kailangan kong umalis agad at baka ngayon lang ako makakabalik. Kung may kailangan ka, sabihin mo kay Linsungguan. Kuya, ang pagmamalasakit mo kay Jayang Gigi, nagsiselos na nga ako. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Aalagaan ko siya ng maayos, pangako. Tayo lang ako. Pitong araw daw, pero hindi naman mahulaan ang labanan sa hangganan. Sabi pa niya sasabay siya sa kaarawan niya. Kaarawan? Malapit na bang magkaarawan ang general? 7 araw na lang. Kaarawan pala, kailangan kong maghanda ng espesyal na regalo. May bagay bang pinakamahal ang general sa kanyang puso? Pinakamahal sa puso, ang kuya ko ay tahimik at hindi mapakali ang loob. Hindi naman siya nagpapakita ng partikular na hilig sa anumang bagay. Pero naong bata pa siya, nabigalo sa kanya ang aming ina ng isang jade pendant na Hubis Phoenix. Wala nang umalis ang aming ina, suot-suot na ito araw-araw. Hindi pa niya ako pinatingnan noon. Kaya lang, nawala ito sa labanan sa hilagang hangganan 5 taon na ang nakakaraan. 3 buwang halos hindi siya nagsalita dahil doon. Yan kasi ang naiwan ng aming ina, at iyon na lang ang isang alaala niya. Ano bang kitsura ng pendant na iyon? Sandali, kuhaan na itapakita sa'yo. Ang disenyo nito, parang nakita ko na ito noon. Jayang Xiaoji, bihira-bihira ka pumunta rito. Naghahanap ka ba ng bagong alahas? Zangguide, tulungan mo akong gumawa ng jade pendant base sa larawang ito. Ay nako, ang ukit mo butas-butas na ganyan ay 18 hakbang ang proseso. Kalahating buwan man lang ang kailangan. Kalahating buwan? Hindi pwede, masyadong matagal iyon. Kailangan ko itong makita sa loob ng 7 araw. Sa presyo, kausap tayo. Ito ba ang Jayang Lingyuan? Shiziye, ito ang regalo ninyo para kay Jayang Xiaoji. Kumusta? Tinanggap niya, di ba? Masaya ba si Jayang Xiaoji? Siguradong kilig na kilig siya. Ano?
Halata naman ang kanyang nararamdaman. Nakikita ko na, basta lumingon lang ako, hindi niya kaya. Habang buhay siyang nasa aking jinggam. Hindi siya makakain sa akin kailanman. Hindi ganoon ka mangyari. Tinanggihan siya ni Dayag si Aoji. Ibinalik niya ang regalo ng buo-buo. Sabi niya, hindi niya kailangan ang regalo ng Shizie at huwag na itong bumalik para abalahin siya. Grabe ang lakas ng loob ng babaeng yun. Sino ba siya para yun? Sino ba nagis ka naman ng ngarang? Hi! Bakit na magalit ka? Sinong kasar sa akin na ibig na siyosyo? Harika! Kupulahin! Sino ba si Jayang Liu para tanggihan ang regalo ko? Ah, ganoon lang pala iyon. Duksong, kalit. Si Jayang Liu, malamig sa labas pero lihim siyang naghahanda ng sorpresa para sa iyo. Ano ibig mong sabihin? Kagabi, dumaan ako sa Kyongjuj at personal kong nakita si Jayang Liu na may hawak na malaking plano. Inutos niya sa tindero na gawin ang Phoenix Jade Pendant sa loob ng 7 araw. Para kanino pa ang Jade Pendant na iyon kundi para sa iyo, Shizzy? Ah, ganoon pala. Alam ko na. Paano siya magiging malamig sa akin? Kahit ang mga ibon sa puno, magkakasama sila. Ginang Jayang, bumalik na ang general. Totoo ba? Totoo! Herald, nakabalik ka na. Hera, namiss mo ka kung may mga araw na wala ka. Kasi ko to. Kailangan kita gantimpalaan ng maayos. Samahan mo ako sa tong chije. Sige na. Chendero, ano lang napunta sa Jade Pendant ay model ko. Ah, tapos na po ito. Pero hindi magandang oras ang pagdating inyo, Ginang Jayang. Kinuha na po ito ng anak ni Lu ngayong umaga. Kamusta mo? Dati naman po, ang mga order ninyo ay dinadala namin direkta sa bahay ninyo, di ba? Ngayon na dumating ang anak ni Lu, ibinigay ko na lang po sa kanya. Masaya raw siya nang umalis at nagustuhan daw niya. Hindi yan may pagkakamali. Hindi iyon para kay Luting Zai. Para iyon sa Hen. Ngayon ko lang nalaman na ako lang pala ang bumabagsak sa'yo. Si Luting Sai talaga ang nasa puso mo. Kung kayo malalim ang pagmamahal ninyo ni Luting Sai sa isa't isa. May naman. General. General, isyurisin na. Kailangan ko munang ayusin ang relasyon ko kay Luting Zai. Bihira kang magpunta dito sa King Hyuan para maglakad-lakad, Luxio. Galing kay Jayang Liu itong Jade. Napakagandang Jade nito, malinaw at maganda ang ukit. Nag-iisip talaga si Jayang Liu ngayon. Nga, pag nagtatampo si Jayang Liu, gusto niyang iwasan ako. Pero hindi pa ilang araw, babalik na siya para makipagbati. Siya ay parang lagkit na hindi matanggal. Kapag nakadikit na, hanggang buhay ay hindi na maalis. Ikaw talaga, Luxiong, magaling kang magsalita. Wuswa! Luting Zai! Nakita mo? Sabi ko na nga ba, nandito na ang lagkit. Ibang pungki sa akin. Kapag naibigay na, hindi na maibabalik yun. Alam ko na may sama ng loob ka ngayon. Pero dahil sa lumang pagmamahal, patatawarin na kita sa kabastusan mo. Basta sumunod ka na lang, may lugar pa rin para sa iyo sa piling ko. Huwag kang mag-assume ng ganyan, Shizzy. Hindi para sa iyo ang Jade na iyan. Kung magsinungaling ka man, magpakita ka naman ng konting kredibilidad. Hindi para sa akin na para kanino pa? Pakinggan mo, Shizzy. Ang Jade na ito ay para kay General mo. Jayang Liu, huwag kang magkunwari ng ganyan. Limitado ang pasensya ko. Pigilin mo na ang sarili mo. Hindi ka pa nakakaintindi ng sinasabi ko. O sanay ka na talagang maglukuhan sa sarili mo kapag nakita ko ang mukha mong palalong-palalo. Nasa suka ko.
Ludio, Ang tapang ni Jayang Liu na gawin ito, hindi ito biro. Baka totoo nga na hindi para sa iyo ang jade na iyon. impossible. Sino ang hindi nakakaalam kung paano ako tinrato ni Jiang Liu sa buong Xinjiang? Ngayon, bigla na lang siyang naging malamig at walang pakialam. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Isipin mo ng mabuti. May mga salitang kapag sinabing na hindi na maaaring bawiin. Kung hindi ka maniniwala, Shizi, wala nang dahilan para magpahiya pa. Isasauli ko ang Jade. Tapos na ang lahat sa ating dalawa. Ikaw, CJ. Sino ba ang tanasa sa basura mo yan? Ano ba ang gusto mo? Ano ba ang gusto mo? Sinuntok mo ako! Iyo ang Jin ko. Tinatrato mo akin yung pangmahal na parang wala itong kaguluhan at hindi ka man lang nasisisi. Kung sinuntok kita ngayon, bukas ay handa akong ibagsak ang buong tahanan mo. Kung natapalan kita ngayon, bukas, gigibain ko ang buong bahay niyo. CJ, Napakagaling. itong sampal na ito, hindi ko malilimutan. Palang araw, hindi mo ba ako? Hindi kita patatawarin. Noong bata pa siya, binigyan siya ng ina ng isang game pendant na Phoenix. Nang mamaya ina niya, suot-suot niya ito araw-araw. Hindi pa niya kinahintulutan na makita ko. Iyon lang ang naiwan ng ina niya. Hindi pwede. Hindi ko mawawala ito. Itong Jiang Liu, para lang sa alaala ng ina niya. Meron pa sa tubig. Talaga naman. Matagal na si Jiang Liu sa ilalim ng tubig. Baka may nangyari sa kanya? Siya mismo ang pumili na mahulo. Anong pakialam ko? Pumunta na kayo. Nahanap ko na, salamat sa Diyos. Saklolo! Ellie! Saklolo! General, nakuha ko na ang Jade. Ano ba itong oras na ito? Nag-iisip ka pa rin ng Jade. Alam mo ba, kung makarating ako ng mas matagal, patay na ako. Itong Jade na ito, hindi para kay Luting Zai. Ginaya ko ito mula sa Jade na iniwan ni Madam mo para sa iyo. Bawat linya, eksakto ang pagkakagawa. Para sa Jade. Anong nagawa kita kaya buhay mo sa panganib? Pero, ito ang alaala na iniwan ni Madam mo para sa iyo. At ito rin ang regalo ko sa iyo sa iyong kaarawan. Pero alam mo ba, sa puso ko, ikaw ay mas mahalaga kaysa sa Jade na iyan. General, galit ka pa ba sa akin dahil sa Shizi? Sa palagay mo ba, Tulakitso. Naman, hindi mo alam noong gabing iyon. Sa Gyeongjuje, napakasungit mo. May regalo yun akong para sa iyo. Kailan mo pa nabili ito? Paano mo nalaman na gusto ko ito? Kung nandito ka para sa akin, hindi kita iiwan kailanman. Puti-puti. General, Ano ang nangyari sa iyo? may lagnat siya. Hoy, magdala ng malamig na tubig. Kakaiba, ako ang nahulog sa tubig. Bakit siya ang nilagnat? Miss Jiang, hindi mo alam, noong walo siyang taong gulang, nahulog siya sa isang malamig na balon at halos mamatay. Ulan ko, naiwan sa kanya ang karamdamang iyon.
Alam ng general na hindi kaya ng katawan niya, pero pumalon pa rin siya para iligtas ka. Akala ko, ang puso lang niya ang nakasalalay. Hindi ko inaasahan na ang buhay na pala ang nilibin niya sa panganib para sa akin. Tama. Sabi mo ba kanina, 8 taong gulang pa lang ang general nang malunod siya sa handan? At mapalad pa siyang nailigtas ng isang batang babae kung hindi ay. Hindi kaya. Noong bata pa ako. Nailigtas ko rin ang isang batang lalaki sa handan. Parang, Salamat sa pagliligtas mo sa akin. Ako si Ichay, ikaw. Ako si Ili. is Chai. Judge. Holly, ano ang sinabi mo sa handan? Machai. Is Chai. Kaya pala. Lahat ng pumunta ay pamilya siya sa akin. Ilang taon ko nang hinahanap. Mukha kita sa aking handan. Salamat, sabi ko. Salamat sa iyo. Iyong pinsan, pakiusap, tulungan mo ako. Ano mo naman, mahal na mahal ni Yu si kuya mo mula pa noong bata siya. Itong Jayang Liu, anak na nahitimo ng pamilyang Jayang. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya para laging nakadikit kay kuya mo. Nagpanggap pa siyang may sakit para makapanirahan sa loob ng palasyo ng general. Si Muchay ay may hawak na 10,000 sundalo sa Hilagang Hangganan. Kung makukuha natin siya sa ating panig, ang lahat ng kapangyarihang militar sa korte ay magiging atin. Mas malaki na ang pagkakataon ni Yier na makuha ang trono. Si Muchay ay bata pa pero kahanga-hanga na ang kanyang mga nagawa sa digmaan. Lubos na pinagkakatiwalaan ng emperador. Kung siya ang gusto mo, sa tingin ko bagay kayo. Pero ngayon, huwag kang mag-alala. Kung ganoon, ako na ang bahala para sa iyo. Hihilingin ko sa emperador na ikaw ang ipakasal sa kanya. Kapag may labas na ang utos ng emperador. Kahit sino pang nandoon kay Muchay. Wala silang magagawa. Maraming salamat sa tulong mo. Kuya mo, sa huli, ikaw ay akin pa rin. Ang lason sa katawan ng general ay nailabas na ng buo. Hindi na kailangan pang mag-acupuncture pa. General, kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Pakiramdam mo ba ay puno ka ng lakas at sigla? Wala namang laking paki iyon. General, wala akong nakita. May utos po ang emperador na pumunta kayo sa palasyo. Mo ay King, mahusay ang iyong pagtatanggol sa hangganan. Balak ko kayong bigyan ng magandang kasal. Sa utos ng hari, si General Muchay, tapat at matapang, ay ikakasal sa anak na babae ng punong ministro, si Nayang Wanyu. Ang babaeng Liang ay mabuti ang ugali, maganda at matalino, maamo at mapagpakumbaba. Siya ay angkop na asawa. Piliin ang maswerteng araw para sa kasal bilang pagkilala ng korte sa mga naglingkod ng tapat. Ito ang utos ng hari. Mahal na hari. Mayroon na po akong minamahal. Pakiusap po. O hingaw ko ako. At sino ang babaeng ito? Mahal na hari. Siya ay anak na babae ni Sensor Jayang, si Jayang Liu. Hindi ba siya yung itinakwil ng pamilya ng Yongnin? Bakit naman angkop ang isang itinakwil sa isang general? Kahiya-hiya! Mo ay King, alam mo ba na ang pagtanggi sa utos ng hari ay malaking kasalanan?
Handa akong tanggapin ang parusa. Pakiusap lang bawiin ang utos. Talagang tapat ka sa iyong puso, Moai King. Kung mayroon kang ang minamahal. Ang kasal na ito ay pansamantala kong itatabi. Ngunit nagsalita na ako at ang pagtanggi ay may katumbas na parusa. 50 hampas ang iyong parusa ngayon. Ako po. Makanauts. Baksalan. Huwag munang magpasalamat. Pagkaraan ng 3 araw, kaarawan ng Reyna Ina, magdadaos ng handaan sa palasyo. Dalhin mo mismo ang anak ni Sensor Jayang para makilala ako. Gusto kong makita kung gaano kaganda ang babaeng nagpapaos ng aking pinakamapagkakatiwalaang general para sugin ang aking utos. Opo. Tapos na ang usapang ito. Umalis na kayo! Tapos na ang sesyon. Mahal na hari, malaking kasalanan ang pagtanggi ni General Mu. Bakit tayo napakabukas palad sa kanya? Itong si Muchay, pinapaalala niya ako sa sarili ko noong bata pa ako. Tita, hindi, tinapasok siya sa way oops. Ito, si Jayang Lee, isang babaeng tinapon at pinalis. Ano bang pagkukulang ang ginawa niya sa kanya para makalayas pa sa utos ng emperador? Tita, ngayon, panalait na ang trato ng buong korte sa pamilyang Liang. Kailangan ninyong gumawa ng paraan. Liang siya na siya, Anak ng isang punong ministro, nakakahiya ang iyak-iyak na lang dyan. Ang lalaki, kailangang hawak-hawakan ng mahigpit. At kung araw mula ngayon, birthday celebration ng Empress Dowager. Sa araw na iyon, magbibigay ako sa kanya ng espesyal na regalo. Opo. Leo, huwag kang mag-alala. Nandito ako para sa'yo. General, huwag kayong mag-alala. Kaya ko itong harapin. Ako po si Jayang Liu, nagbibigay ng galang sa inyong kamahalan. Owa, ay pasawar ang mabuhan ng madala at magmangzok. Karapat-dapat talaga sa pinili ng general ng Hilagang Hukbo. Ang kagandahang asal mo ay higit pa sa karaniwang binibini ng Maharlika. Bigyan ng upuan. Hindi maganda ang kalusugan ng Empress Dowager ngayon at lubos akong nag-aalala. Narinig naming bihasa ka sa medisina. Mayroon ding sariwang Longjing Tia na dumating ngayon sa kusina, kaya ikaw na ang mag-ihanda ng nakaka-relax na tsaa para sa Empress Dowager. Ipakita mo sa amin ang iyong husay. Ano sa palagay mo? Lalas po, hold on lang. Likod ko, si Empress Dowager. May 3 pulgada na gasgas sa zanyan, parang sinadyang kuskusin ng ginto. Latas hangin ang mula ang bubos. Ito ay Zusha, at sinadyang kuskusin ng ginto para palakasin ang lason. Ibig sabihin, may naglagay ng lason sa tsaa. Ang Gankao ay panlaban sa lahat ng uri ng lason. Ang munggo naman ay nagpuprotekta sa puso. Wala nang magagawa ngayon, bispukan ang lahat ng paraan. Bakit parang naliligaw ang ulo ko sa amoy ng tsaang ito? Lumalabo na ang paningin ko. Kapaya! Ang Zusha ay matinding lason. Makakatulong ang Gankao at munggo, pero hindi mapipigilan ang lason na pinukaw ng mainit na tubig. Mahal na emperador, mahinang-mahina ang pulso ng Empress Dowager at namumugto ang dulo ng dila niya. Posibleng nalason siya. Nalason? Baka may problema sa tsaa. Jayang Liu, ang lakas ng iyong loob. Paliwanag sana ang paningin ng emperador.
Nakita ko mismo na naglagay siya ng isang bagay sa tsa. At may tao ba dyan? Ang babaan niyo yun, ang yung masamang intensyon. Gustong patayin ang Empress Dowager. Hulihin siya agad! Emperador, siyan Jayang ay kilala bilang isang mabuting mga kamot. Iyan ipagkamala dito. Pakingsa, ibisikahan ko din na Emperor. Emperador, totoo na nalason ang Empress Dowager. Ngunit hindi ako ang gumawa nito. Ang lason na ito ay kinatawag na Zushali. Kailangang ipahid ito sa baso ng kalahating oras bago gamitin. Ang ginawa ko lang ay hawakan ang gilid ng tasa. Paano ko naman malalagyan ng lason sa harap ng lahat? Emperador, usually nga ito. Kailangang ipahid ito ng maaga. Wala akong pagduna doon. Roots? Paninang kayo utos ko na swimming nung lang ang gamitin. Bakit naging social na? Ilagay na lang ng script. Sino ang humawak sa tasang ito? Ito ka na kung sa Emperador. Naalala ko ngayon, kamakailan may bagong mga pampalasa ang dinala sa bodega ng palasyo. Baka ang tagapag-alaga ng bodega ay nagkamaling itinuturing ang Zushale bilang pampalasa at hinugay pa sa ng mga kakamitin sa tsa. Ikaw na hangal! Ibagbaga! Malinaw sa inyo, Reyna, na inilagay ko ang sinabaro sa hiwalay na kahon ng sandalwood. Paano pa ito mangyayari? Mahal na hari, kasalanan ko ito. Hindi ko personal na sinuri. Handa akong tanggapin ang parusa. Kung aminin mo ang iyong pagkakamali, wrong faith. Mula ngayon ay kukulong pa sa Fingi Palace at magkakopya ng 10 banal na aklat araw-araw. Hanggang hindi gumaling ang Reyna Ina, hindi ka makakaalis sa palasyo. Susundin ko ang utos ng mahal na hari. Goshu, ang laso ng sinabar ay malalim na pumasok sa kanyang dugo. Wala na akong magagawa. Kung ganyan, para saan ka pa? Kung may mangyaring masama sa Reyna Ina, isasama kita sa kanya. Mahal na hari, nangangahas ako mag-alok ng aking sarili. Hinod niyo ang kinabelay na dahil ako siya. Hindi ka ba natatakot na magkamali ulit? Isasanla ko ang aking buhay bilang garantiya. 3 karayom lamang. Kung hindi ko magampanan ang trabaho. Nauhabi ng bifo ko na pangsa. Pumayag! Hana-hana, pulso ng Reyna Ina ay malakas na ngayon. Talagang nailabas niya ang lason. Ginagaya ng Reyna Palayo gamit ang sariling lukas sa loob ng ilang dekan kong pagkaaral ng medisina. Hindi ko balita ang pulong ito. Napakagaling ni Jayang Lal. Hindi nataranta sa krisis at nagpagaling ng may sakit. Dapat siyang gantimpalaan ng malaki. Lubos po ang biyaya ng mahal na hari. Hindi ko ito karapat-dapat. Saka drop siyang kapenainan. Kahanga-hanga ang kahusayan mo sa medisina, Jayang Liu. At ang iyong mabuting puso ay hindi pa sa lahat. Pakinggan ang aking kautusan. Si Jayang Liu ay may kahusayang walang kapantay sa medisina at pusong naglilingkod sa bayan. Dahil sa kanyang pagliligtas sa Reyna Ina sa oras ng panganib, siya ay bibigyan ng titulong manggagamot ng korona at maaaring pumasok sa tanggapan ng mga manggagamot ng palasyo upang alagaan ang Reyna Ina. Bukod doon, siya ay bibigyan ng titulo bilang prinsesa ng Kingping kasama ang 300 sambahayan, 100 tael na ginto at 50 piraso ng sutla. Ang titulong manggagamot ng korona ay hindi opisyal na posisyon, ngunit nagbibigay ito ng kalayaang makapasok sa palasyo. At ang titulo ng prinsesa, ito ay isang biyayang higit pa sa aking inaasahan. Hindi ko inakalang magdulot ka lang magandang kapalaran kung nangyari ko sa akin. Alam ko kung naapong sinubulat, hahal. Wala nang may tatat ng baharian, wala pang babaeng nakapasok sa pinggapan ng malamang gamot ng palasyo. Tungkol naman kay Moai King, naaalala ko ang ibinahagi niya sa akin ilang araw na ang nakakaraan. Mahal na hari,
Ako po. Matagal na akong nagmamahal kay Ginang Jayang. Maawa ko pa ikaw yung malahal. Napakagaling. Talagang dalawang magandang balita ang dumating ngayon. Buhay king pakinggan ang aking kautusan. Nakikita ko na kayo ni Jayang Liu ay para sa isa't isa. Kaya inaatas ko kayong pakasal sa pinakaswerteng araw. Papasalamat ko kung daw ulo sa inyo kaudihan, malahay. Nagpapasalamat po ako sa inyong kabutihan, mahal na hari. Kahangalan ito. Kung namatay man lang ang Reyna Ina ngayon, ang buong angkan ng Jayang ay madadala sa kamatayan dahil sa iyo. Dati ay hindi mo pinapansin ang iyong anak. Ngayon gumaganap ka pa ng mahigpit na ama. Ang mahigpit na ama ang nagpapalaki ng mabuting anak. Ginagawa ko ito para sa kabubuti mo. Kahit ipinagkaloob na ng emperador ang kasal. Ayon sa tradisyon ng angkan ng Jayang, hindi dapat makapasok sa mansyon ng general ang hindi dumadaan sa tamang seremonya ng kasal. Mapapahiya tayo ng buong bayan. Samahan mo ako ngayon pabalik sa Jayang Few. Sino ang mga has na pigilan ang general na dalhin siya? Iniisip ko rin ang karangalan ng mansyon ng general. Kung malalaman ng mga tao na isinama na ng general ang siginang bago pa man ang kasal, masisira ang pangalan ng mansyon. Sige na, maaari akong bumalik sa Jayang Few. Pero kung mahalaga sa ama ang mga kaugalian, may gusto rin akong ipaalala sa kanya. Kapag inilabas na ninyo ako para ikasal, siguraduhin sagana ang aking dote. Kung hindi, pero inaanigwala niyo ang asin ng general. Hindi kita bibigin, anak. Napakaswerte ng hampas lupang siksiyaw yun nyo. Pinagkaloob pa siya ng emperador na ikasal sa general mo. Mga lumang kaugaliang iyan. Huwag mo na pagkaksayahan ng oras. Kung ayaw mo ritong manatili, sasampayo iyo kayo. Ayos lang, general. May pahintulot akong mula sa emperador at mayroon akong ginpong manifestong mula kay Prinsesa Kingping. Hindi maglalagay sa akin ng kamay ang pamilyang Jayang. At gusto ko rin makita ng ilang tao na pumasok ako sa mansyon ng general na nakasuot ang aking kagandahang belo at korona. Hindi ba? Mula ngayon, walang sino mang papayagang pumasok sa aking silid nang wala ang aking pahintulot. Ikaw na walang kwenta. Kung hindi dahil sa pagtatago mo, muntik na akong mapahiya ng todo. Paulit-ulit ko na sinabihan, gamitin ang mahinang gamot para makatulog lang ang Reyna Ina ng ilang araw. Ikaw ba? Pinalitan mo pa ng nakamamatay na lason. Kung may mangyaring masama sa Reyna Ina, akala mo ba kayang iligtas kita? Ang buong pamilyang Liang, kasama na ring mawawala ng ulo. Tita, wala na talaga akong ibang pagpipilian. Ngayon, Mujeje ay para lang sa babaeng iyon. Kailangan kong wasakin ang lahat ng pagkakataon niya. Gusto mo bang panoorin ako walang magagawa? Habang inaagaw si Mujeje sa akin. Ang simpleng pagpatulog na gamot, hindi iyon papawi sa galit sa puso ko. Mas malakas na lason ang ibigay ko at si Jayang Liu ay mapapahama. Pagdating ng panahon, tiyak na hindi na siya makakabangon pa. Kapag nalason ang Reyna Ina, si Jayang Liu ang masasabing may kagagawa nito. Sa oras na iyon, ako na lang ang makikita ni Mujeje. Alam mo ba? Sa tingin mo, hindi pa tayo pinaghihimalaan ng emperador? Nagtitiis lang siya dahil Natatakot sa kapangyarihan ng pamilyang Liang sa korte. Pagkatapos ng lahat ng ito, umundas na ating hakin. Mas mapanganib na kaysa dati. Ngayon na may utos na ng kasal, wala na talagang pagkakataon si Yuer. Tita, mahal mo naman si Yuer. Bigyan mo pa siya ng isang pagkakataon, please. Tita! ang babaeng ito ay magandang paon na magagamit. Kung magagamit natin siya para maalis si Jayang Liu, maaalis natin si Muchen sa isipan at magkakataon si Yuer na makuha ang tiwala ng general ng Hilagang Hukbo. Kapag nasa akin na ang kapangyarihan ng Hukbo, walang makakapigil sa akin. Bakit nagmamadali? Kasalan pa lang ang utos, hindi pa ito katapusan. Marami pang maaaring mangyari bago ang kasal. Marami tayong pagkakataon. Kung talagang gusto mong mapangasawa si general mo, kumilos ka na at huwag sumuko. Yuer ay nagtitiwala sa desisyon ng kita Duan Suanping. Nabaitaan ko makailan na si Jayang Liu ay nasa mansyon ng Jayang ngayon.
Wala na siyang proteksyon ni Muchay. Mayroon na bang plano ang tita? Ito ang gagawin mo. Opo. Shizi, huwag na kayong uminom pa. Umayas. Ang pare ko. Nakakaalog. Ang marangal na shizi ng How Mansion, nandito palang nalulunod sa ala. Bakit kaya? Parang walang ibang iniisip si Binibining Liang. Kundi ang tuksuhin ako. Ano ang ibig sabihin noon, Shizi? Kung tama ang hula ko, ikaw ay nalulungkot dahil kay Jiang Liu. Ang kapal ng mukha ni Jiang Liu. Noon, lumuhod siya sa harapan ng mansyon at nagsabing hindi siya mag-aasawa ng iba kundi ako. Ngayon, lumipat na siya sa mas mataas na lugar at gustong maging asawa ng general. Siya ay isang taong sumusunod lang kung saan may pakipakinabang. Bakit magagalit ang Shizi? Nakakatawa nga. Pareho tayong sawing palad. Ang sakit ng makitang ang mahal mo sa buhay ay mapunta sa iba. Alam ko yan ng higit pa sa inyo. Ano? Ako, si Ginang Liang ay nagmamahal sa general mo. Nang 5 taon pa lang ako, nang dumalo sa handaan sa palasyo, nabighani na agad ako kay kuya mo. Para mapantayan siya, nag-aral ako ng musika, tula, at sining mula ng 6 na taong gulang. Sa 12, lihim na akong nagburda ng damit pang kasal. Pero sa huli, naging katatawanan lang ang lahat. Pero hanggang hindi pa nakakaabot si Jiang Liu sa pintuan ng mansyon ng general, tayo pa rin. Ay may pagkakataon. Ano ang ibig sabihin ng Ginang Liang? Narinig ko na 10 taon na nagmahal si Jiang Liu sa Shizi. Hindi basta-basta nababawi ang ganyang pagmamahal. Siguradong nasugatan ng Shizi ang puso ni Jiang Liu. Kung handa ang Shizi na ibaba ang pride at lumapit sa kanya tulad ng dati niyang pagsisikap, hindi kaya magbabago ang isip niya? Ama, may kakataon pa. Ginang, may lalaking nagbigay ng lihim ng sulat sa akin kanina. Ginang, mukhang hindi makita ng general mo ngayon, kaya nag-aanyaya siya sa inyo sa Zixanglu. Kailan naging ganito kaingat ang general? General! Bakit naman dito pa napili? Liu, Opo. Lutingsay, ikaw pala? Liu, alam ko na nagagalit ka sa akin. Noon, tanga ako at pinalagpas kita. Pero ngayon, naintindihan ko na lahat. Wala itong silbi ang lahat ng kayamanan sa mundo kung wala ka sa tabi ko. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Ako, Lutingzai, ay hindi na muli kang sasaktan. Ang pagmamahal na huli ang dating ay walang kwenta. Lutingsay, 10 taon akong naging asawa mo. Pinagsilbihan kita, nagpakababa, nagtiis, at binata ang lahat ng kahihiyan para sa'yo. Inubos ko ang aking kabataan para sa'yo. Pero kahit 1 unsa ng pagmamahal mo, hindi ko nakuha. Kahit kaunting init mula sa'yo. At ngayon, biglang naalala mo ang kabutihan ko. Liu, noon, bulag ako sa katotohanan. Hindi ko nakita ang tunay mong halaga. Pero mula simula hanggang huli, sa puso ko, ikaw lang ang mahal ko. Lutingzay, itinapon mo ako para sa wala. At ngayon magpipretend kang nagmamahal. Hindi mo kailanman minahal ako. Ang minahal mo ay ang sarili mo lang. Nagpapanggap kang nagmamahal dahil natatakot kang malampasan kita. Nagmamakaawa ka ng patawad dahil ayaw mong malayo ako sa'yo. Lumuhod ka at nagkunwaring nagsisisi dahil natatakot kang mas maligaya ako kaysa sa'yo. Lutingsay ang pagmamahal mo. Nakakasuya dahil sobrang mura nito. Hindi ganyan, Liu. Kung babalik ka ngayon, agad kitang iuwi sa aming tahanan. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng gusto mo. Ikaw ang magiging opisyal at kaming asawa ko. Ako, tungkol. Sa pagkaon na pamamahal, laban sa'yo. Ngayon ang sipas na ko, hindi pa ako nakali. Sino ba akong Jiang Liu para sa'yo? Ako mo na dito. Sa pa mo alis? As ba ko? Liu, natamay ako. Alam ko, kasalanan ko lahat. Pero nagkamali na ako. Pakiusap, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Sige na. Lutingchay, nakikita kita ngayon. At nasusuya na ako sa iyo. Akala mo ba, ilang luha lang at ilang tisori, mabubura na ang 10 taon? Sinasabi ko sa iyo, huli na.
Mula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Kung magpapatuloy ka pang magulo, huwag mong asahang nandoon pa ang dating pagpapahalaga ko sa'yo. Jayang Liu, nagkukumpaba na ako at humingi ng kapatawaran. Tignan mo dito lang. Luwaw ka. Huwag kang mag-isip. Dahil napangarap ta. Magtatagumpay ka na agad. Tagumpay? Nakita mo na. Yung anak yun. Gusto mo bang tanggapin kanyang basura? Ito anong kwenta? Ikaw! Ikaw! Kaya mo, kung gagalawin mo ako, pagsisisihan ng buong pamilya mo yun. Sige, mas gusto kong malaman. Ano ang tamang malaking yun sa isang taon na na? Ikaw ang may kasalanan. Nagkunwari kang tapat para saan? Bangsa! Kaya mo! Ginang! Kamalas! Wan Yu. Mukej, huwag mag-alala. Lasing lang iyon na nag-aaway. Galing ako sa itaas kanina. Wala namang masama. Totoo ba? Bihira tayong magkita. Makakasama mo ba ako sandali? General! Nagkamali ka. Nasa Jayang Fusigi ng Jayang ngayon. Paano siya makakarating dito? Kung may mangyaring masama kay Ili, Papatayin kita. Bitawan mo. Sige, pagkabayin ng hap. Pusim ka! Lutingsi, ang laki ng loob mo! Siyang Eli! Henro, Algakbain! Pagkakamali lang ito. Ludingsi, kukunin ko na ang buhay mo. Yung itag kong mo, luz na kweses, tayo ka mo. Basa! 定将你碎尸万段！滚！ Ali, Sujing Hoàng mula ngayon, walang na mag-aapi sa iyo. Ang sumakit sa iyo. Patayin ko ang buong kanya, wala ni isang maiiwan. Jiju mo lang. Juju. General! Giant Shengfeng, gusto mo bang mamatay kami ng anak ko? Ang pamana nating bambuhing screen. Binigay mo lahat sa walang iyo babaeng iyan para sa niya. Mangmang na babae ka. Si Ili, hindi lang pinagtapat ng emperador na county princess, kundi butihing anak din ni general mo. Kung mahirap ang kasal ng pamilya Jayang, saan natin ilalagay ang mukha ng pamilya natin? Kung kasing galing mo lang siya, hindi ka ganito. CJ, napakabuti. Hindi ko na itutuloy ang buhay na ito. Susunugin ko na ang bodega. Pero walang hanggat lahat yung kaya na, hindi sana ako, hindi ko. Miss, ikatlo na ito. Mula nang bumaba ang utos ng kasal, araw-araw na parang sabong sa silangang bahagi ng bahay. Hayaan mo silang mainay. Hindi ko malilimutan kung paano pinilit nilang ibigay ng nanay ko ang kanyang dote. Ngayon, ibabalik nila sa akin ang bawat isa. Sobrang daming tiniis ng miss mula nang umalis ang madam. At lamig, pinagkaitan pa kayo ng uling. Nadurugo ang inyong panyo sa kakaubo. Tinatapok yan ng mga pabala para sa babaihan sa mga templo. Nadala ako ng tinapay ng kalihim at hinambas pa ako ng latigo. Tag-init naman, ibinago pa nila ang paraan ng pahirap. Inanisang banig sa inyong kwarto at pinamitan ng magaspang na tela na parang maglalagablab. Sa pinakainit na oras ng araw, hindi pa kayo pinahinging tulutang uminom ng tubig. Miss, ayaw ninyo makita ng iba, kaya nilulunok ninyo ang luha at kailangan pang umiti sa harap ng lahat. Salamat na lang at ngayon, inaalagaan na kayo ni General Mu. Dati, nilulunok ko na lang ang lahat ng sama ng loob. Lahat ng baon na sa'yo ko tapos. Pero ngayon, kung may nangahaspang mang-api sa atin, mas mabuting mag-isip-isip muna siya kung may sapat siyang buhay para bayaran. Ang buhay ng dating may-ari ng katawang ito, puno ng hilap at kahihiyan. Pero mabuti na lang tapos na ang mahabang panahon ng pagdurusa. Ngayon, maliwanag ang paligid, kumpleto ang lahat at may katuwang pa sa buhay. Masasabi ng maganda ang katapusan. Anong petsa na ngayon? Ika-1 ng Agosto na. 5 pa lang na araw bago ang inyong kasal kay General Mu. Medyo malungkot si Kiki na makita kayong aalis. Sa araw ng aking kasal, gusto kong suotin mo ang damit opisyal at samahan mo ako sa bahay ng General bilang aking lady-in-waiting.
Ikauno na pala. Kailangan na rin ako mabala ng insenso sa libinan. Binibini, pagkamatay ng inyong ina, ayaw man ng lolo na maglagay ng maayos na lapida. Mataas na ang gramo sa kanyang puntod. Inay, maingat at sila niyo. Kuy, nasi mo ang dala. Inay, para sa iyo ako ito. Salamat po pala yung sa akin. Dahan-dahang gumagalaw ang bangka sa buwan, malambot ang una na ulap, ipikit na ang mga mata, munting anak ko. Ang kupang ito, pakiusap na pangalagaan ninyo ako. Bata-bata pa. Timantay ko. Sa lieg. Ikatlong hanay. Isang bulaklak, dalawang bulaklak, lahat ay maganda. Hay, mapalad talaga ang ating ili. Siguradong makakahanap siya ng mabuting lalaki na magmamahal sa kanya. Nanay, ano ba ang mabuting lalaki? Yung taong alagaan ka at hindi pahihintulutang masaktan ka kahit kaunti. Mahal ko. Ito ang handa ng nanay mong dote para sa iyo. Sayang lang. Hindi na maabutan ng nanay mo ang araw na isok mo ang parang nagsal. Ya, raw na lang 5 araw. Ikakasal na ang aking anak sa isang taong tunay na nagmamahal sa kanya. Mula ngayon, mabubuhay siya ng may karangalan at dignidad. Mabubuhay siya ng mas paliwanag kaysa sa sinuman. Binibini, gabi na. Umuwi na po tayo. Siyangju. Okay ka lang. Sinabi sa akin ni Fuling na. Nag-alay ka ng mag-isa. Nag-aalala ako sa iyo. Sa lugar na ganito. Dip, hayaang pumunta ng mag-isa. Biyanan, nagpaungalhin po ang inyong manugang sa pagkaantala. Biyanan! Bukas na rin na daw. Para ipagawa ang libingan. Tamang i-fine ko pa sila. Ano nga tatakbo na sa mga? Bawat taon, pagmundas, kaya nga magpiyakan ko natin sa inyo. Para kahit nasa kabilang buhay na kayo, kada na iuwan. Kung Kofiander, habang may buhay ako, hindi ko na siya hahayaang masaktan pa. Kung lalabag ako sa pangakong ito, kung sa hawa ko lang iko, diba? General. Kapay na ka lang. Dati, nag-iisa ka at walang kaagapay. Mula ngayon, ako na ang iyong sandigan. Sandi mo, mahinig ka sa patutunod. Bagong simula sa larangan.
Una, naway palagi tayong magkita sa bawat taon. Pangalawa, naway maging tapat tayo sa isa't isa. Pangatlo, naway huwag tayong maghiwalay hanggang katandaan. Ay, para lamang sa iyo. Ikaw na lumayo. At ako'y nag-iisa, umiiyak sa dilim. Parang tubig na dumaan, hindi na maibabalik ang pagmamahal. Si Yang Jun, pahinga ka na. Ano ang tinawag mo sa akin kanina? Yang Jun. Yun. Is Chai. Hindi pa rin tama. Mahal ko. Ang tanda ng iyong muling pagsilang ay nanatili sa aking noo hanggang sa mawala na akong huminga.